Matagal ko nang gustong kalimutan ang kwentong ito. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin talaga naaalis sa isip ko. Sabi nila, baka guni-guni ko lang daw. Pero alam kong hindi. Kasi hanggang ngayon, malinaw pa rin yung alaala na yun sa Zambales. Iba ang dala sa akin ng karanasan ko na yun. Dumating pa nga sa punto na pinagamot ako ng mga magulang ko. Dinala ako sa isang therapist. May mga gabi kasing hindi talaga ako makatulog. Yung pakiramdam ko para bang may malamig na hiningang dumadampi sa bato ko. Tawagin niyo akong Mark. Lumaki ako dito sa Maynila. Sanay sa ingay, sa bilis ng buhay, sa modernong kaginawaan ng lungsod. Ngayong nasa hustong edad na ako, nagtatrabaho ako bilang isang graphic designer sa isang company. Tahimik lang akong tao, hindi mahilig sa gulo. Pero may parte ng pagkatao ko na palaging nagbabalik sa isang bagay. Isang gabi sa probinsya na nagbago sa akin. Mula noon, nagkaroon ako ng matinding takot sa dilim. Kahit na ilang taon ang lumipas, kahit na nasa syudad na ulit ako, hindi ko pa rin mabura sa alaala ko ang gabing yun. Nangyari ang istoryang ito noong 12 anyos pa lamang ako. Tuwing tag-init, pinapadala ako ng mga magulang ko sa probinsya para magbakasyon. Doon sa bahay ng lola ko sa San Felipe, Zambales. Dati hindi ko talaga gusto yung ideyang yun. Siyempre bilang isang bata, lumaki ako sa syudad. Walang thrill para sa akin ang buhay probinsya. Walang computer, walang TV, walang games, walang kahit anong bagay na nakasanayan ko. Pero habang tumatagal natutunan ko ding mahalin yung lugar. Tahimik ang paligid ng bahay ng lola ko. Malinis at sariwa ang hangin. Malawak ang bakuran kung saan palagi kaming naglalaro ng mga pinsang ko. Sa harap ng bahay, may isang matandang puno ng mangga na paborito naming akyatin noon. Sa likod naman may maliit na ilog. Doon kami madalas lumalangoy tuwing tanghali. Sa umaga, nagigising kami sa tunog ng mga tandang at ingay ng ibon. Sa gabi naman, ang langit ay puno ng bituin, malayo sa ingay at maliwanag na lungsod. Lahat ng bagay sa lugar na yun ay puno ng masasayang alaala, maliban nga lang sa isang bagay. Sa dulo ng bakuran namin, may isang lumang bahay. Isa itong abandonadong bahay na matagal nang walang nakatira. Hindi ito ordinaryong lumang bahay lang, may kakaibang aura yun. Parang may bumabalot na bigat sa paligid. Minsan, tinanong ko si lola kung bakit hindi ito ginagamit. Sabi niya luma na raw at delikado ng loob. Napailing lang siya at hindi na nagkwento pa. Hindi ko na rin naman tinanong. Wala naman akong pakialam sa mga lumang bahay. Hanggang sa dumating ang gabing nagbago ng buhay ko. Tuwing hapon mga bandang 3:00, lumalabas kami ng mga pinsang ko para maglaro. Maraming laro sa probinsya, tagu-taguan, habulan, tumbang preso. Pero sa lahat ng larong yun isa ang pinakapaborito namin, ang bangsak. Kung hindi niyo po alam ang larong bangsak, para itong tagu-taguan na may halong habulan at barilan. Ang taya ay magkukunwaring may baril. Kailangan na mabang niya ang ibang manlalaro upang maalis sila sa laro. Ang ibang kasali naman ay magkukunwaring may kutsilyo at kailangan nilang saksakin yung taya bago sila mabaril. Kapag nabaril ka, out ka na. At kapag naubos na ang lahat, yung unang mababaril yun ang bagong taya. Masaya ito laruin sa probinsya, lalo na kapag madilim. Mas mahirap mahanap ang mga kasali. Mas nakakakaba.
at mas masaya. Noong hapong yun nagpa siya kaming maglaro. Hindi pa ganap na madilim noon pero sapat na ang anino upang gawing mas nakakaba yung laro. Hindi lang kaming mga magpipinsan ang naglaro noon. May kasama rin kaming mga bata mula sa lugar. Mga kalaro ng pinsan ko na hindi ko masyadong kilala. Mas marami kami kaya mas magulo. Mas mabilis ang takbo ng laro. Si Arnel lang naging taya noon. Kaya yung mga iba, ako, si Jerome, si Jason, at yung tatlong bata na taga doon, agad na naghanap ng tataguan. At dun nga nangyari, mali ang napili kong taguan. Gusto kong magtago sa lugar na hindi madaling makita. Dapat madilim, tahimik, at dapat walang ibang pupunta doon. Naisip ko yung abandonadong bahay. Tahimik, madilim, perpekto siyang taguan. Kahit may bahagyang kaba sa dibdib ko, hindi ako nagdalawang isip. Dahan-dahan akong pumasok. Malamig ang loob, amoy alikabok. May mga sira yung upuan, at yung sahig natatakpan ng mga tuyong dahon. Halos walang ingay, maliban sa mahihinang tunog ng yabag mo sa lumang sahig. Sa isang sulok may isang lumang aparador. Naisip kong doon magtago. Siguradong hindi ako makikita ni Arnel doon. Umupo ako sa gilid at halos hindi gumalaw. Habang nakayuko ako, pilit kong pinakikiramdaman ng paligid. Naririnig ko kasi si Arnel na naglalakad sa labas. Tahimik pa rin ako. Hanggang sa unti-unting lumamig ang paligid. Hindi yun yung normal na lamig ng probinsya. Iba ang pakiramdam. Pakiramdam ko noon parang hindi ako nag-iisa. Pakiramdam ko may nakasilip sa akin mula sa dilim. Kaya dahan-dahan akong tumingin sa paligid. Wala naman tao. Wala namang kahit ano. Pero hindi nawala ang pakiramdam ko na may nakatingin sa akin. Napansin ko ang aparador sa tabi ko. Nakabukas ng bahagya ang pintuan. Masyadong madilim ang loob para makita kung ano yung laman. Pero ang mas nakakapagtaka, parang masyadong malaki ang siwang ng pinto. Para bang may gumalaw dito bago ako dumating. Napalunok ako noon. Maya-maya, may naramdaman akong malamig na hangin sa bato ko. At bago pa ako makagalaw, biglang may sumingaw na mainit na hangin mula sa loob ng aparador. Parang may huminga. Malalim, mabigat. At doon ko napagtanto, hindi nga ako nag-iisa sa loob ng bahay na yun. Kumakagat na ang dilim ng mga oras na yun. Mga 6:30 na ng gabi. Sa labas ay tahimik na at yung ibang mga kasama ko, mga naghanap na ng matataguan kagaya ko. Pero sa loob ng abandonadong bahay, kung saan ako nagtatago, ibang hangin ang bumalot sa akin. Sa loob ay wala ni isang tunog maliban sa marahang tibok ng puso ko at ang mahihinang yabag ng mga kalaro ko sa labas. Papalayo sila ng papalayo. Pilit kong pinakikiramdaman ang paligid. Nanginginig ang mga daliri ko noon, nakapatong sa malamig na sahig. Pero sa gilid ng paningin ko, isang bagay ang hindi ko inaasahang makita. Sa madilim na sulok ng silid, may nakatayo. Hindi gumagalaw. Isang anino na hindi dapat naroon. Pinilit kong lunukin ang kaba. Baka kako kahoy lang. Baka lumang kurtina lang na gumagalaw sa hangin. Pero hindi ako nagkamali. Dahil nang ibalik ko ang tingin ko dito, gumalaw yung anino. Nanigas ang katawan ko nung oras na yun.
Ang anino sa sulok ay dahan-dahang lumapit. Hindi sa normal na paglalakad, hindi siya sumasayad sa lupa. Para lang siyang dumudula sa hangin, palapit ng palapit. Mas lumamig ang paligid nun. Ang hininga ko'y naging mababaw. At kahit anong pilit kong sabihin sa sarili ko na wala lang yun, alam kong hindi ako mapakali. Nais kong tumakbo pero parang may pumipigil sa akin. Isang hindi maipaliwanag na bigat ng katawan. Dahan-dahan kong iniwas ang tingin ko. Sinubukan kong ipagwalang bahala ang kilabot na gumagapang sa dibdib ko. Pero bago pa ako makalingon ng tuluyan, isang tinig ang bumalot sa katahimikan. Isang mahina, malamig, at malapit na buntong hininga. At napansin ko noon, nanggaling yun sa tabi ko. Parang tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong hindi ako mag-isa sa pwesto ko dun. At bago pa ako makagalaw, may isang kamay na mahigpit na humawak sa braso ko. Matigas ang hawak, malamig, parang walang dugong dumadaloy dito. Ramdam ko ang matatalas na daliri, mahahaba, manipis, mas mahaba kaysa sa kamay ng kahit sinong tao. Gusto kong sumigaw noon, pero walang lumabas na tunog sa bibig ko. Gusto kong lumaban, pero hindi ko maigalaw yung katawan ko. Sa gilid ng paningin ko, dahan-dahan kong nakita ang kamay na yun. Mamputla, halos parang papel ang balat. At ang mga kuko, mahahaba, matutulis, parang hindi pang tao. At bago pa tuluyang maputol ang hininga ko sa takot, isang malamig na bulong ang dumaan sa tenga ko. Huwag kang gagalaw. Hindi ko alam kung ilang segundo, minuto, o oras akong nanatili sa posisyong yun. Pakiramdam ko, huminto talaga ang mundo. Parang nawala ang oras. Parang natanggal ako sa realidad. Ang tanging bagay na narinig ko lang noon ay ang walang buhay na boses na bumubulong sa akin, huwag kang gagalaw. Mahigpit pa rin ang kapit niya sa braso ko. At kahit hindi ko nakikita kung ano ang nakahawak sa akin, ramdam kong hindi ito normal. Manipis ang balat, ang kapit sobrang higpit. Parang gusto kong hilahin. Hindi ko na nagawang sumigaw. Gusto kong tumakbo, pero nanigas yung buong katawan ko. Sa utak ko, paulit-ulit lang isang bagay. Kapag gumalaw ako, may mas malalang mangyayari. Mula sa labas ng bahay, biglang may sumigaw. Mark, nasan ka? Isang pamilyar na boses, isa sa mga pinsang ko. Parang may pumitik sa mundo ko. Biglang bumalik ang lahat ng tunog na kanina'y nawala. Ang ingay ng kuliglig at yung tunog ng hangin. Sa isang iglap, parang nagising ako mula sa isang masamang panaginip. At sa sandaling iyon, ang kamay na nakakapit sa akin, biglang nawala. Hindi ko na inisip kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko na inisip kung totoo ba ang nangyayari. Ang alam ko lang, ito na ang pagkakataon para umalis. Tumakbo ako. Hindi ako lumingon. Hindi ako dapat lumingon. Mabilis ang hakbang ko palabas ng pinto. Halos madapa ako sa pagmamadali. Pero bago ko tuluyang marating ang labas, may narinig akong tunog mula sa dilim. Isang matinis na halakhak. At doon ko naisip, baka hinayaan niya lang akong makaalis. Paglabas ko ng bahay na iyon, halos maduwal ako sa takot. Naroon ng mga pinsang ko, nagtatawanan malapit sa puno. Wala silang kaalam-alam sa nangyari sa akin sa loob.
Si Annel naman, abala pa rin sa paghahanap sa mga natitirang nagtatago. Walang nagbago sa paligid. Parang ako lang ang lumabas mula sa isang bangungot. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Huminga ako ng malalim, pero sa gilid ng paningin ko, napatingin ako sa lumang bahay. At doon, sa siwang ng bintana, may dalawang mata na nakasilip pa rin sa akin. Maputla at malalim ang itim ng mga mata. Nakangiti siya. Hindi ko na hinintay pang makita kung gagalaw siya. Sa pagkakaalala ko nun, tumakbo na agad ako pa uwi ng bahay. Hindi na ako nagpaalam pa sa mga kalaro ko. Nang makabalik ako sa bahay ni Lola, hindi ko na napigilan pa na umiyak. Nanginginig ang mga kamay ko, malamig ang pawis, at kahit anong gawin ko, hindi ko mapawi ang takot na bumabalot sa katawan ko. Hindi ako makatingin kahit kanino. Hindi ako makausap ng maayos. Hindi ko din alam kung papaano ko ipapaliwanag ang nangyari. Nang makita ko ni Lola, agad siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan niyang tinanong, "Apo, anong nangyari?" Hindi ako nakasagot noon. Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag. Pero isa lang ang nabanggit ko sa mga oras na yon. "Lola, gusto ko na pong umuwi sa Maynila." Saglit siyang natigilan. Hindi siya nagtanong kung bakit. Pero bago ako matulog, lumapit siya sa akin. Marahan niyang hinaplos ang ulo ko at mahina niyang sinabi, "Apo, hindi ko alam kung anong nakita mo. Pero mula bata pa ako hanggang ngayon, hindi ako nakaramdam ng kahit ano sa bahay na yon. Pero ang nanay mo, dati pa niya sinasabing may kakaiba doon. Siguro isa ka sa mga nakakakita noon." At doon ay natigilan ako bago makatulog. Kinaumagahan, agad akong umuwi ng Maynila. Akala ko paglayo ko sa bahay na yun iiwan ko na rin ang takot. Pero kahit bumalik na ako sa lungsod, dala ko pa rin ang alaala. Gabi-gabi, napapabalikwas ako sa pagkakatulog. Pawis na pawis, hingal na hingal. Parang may malamig na hiningang dumadambi pa rin sa bato ko. Minsan nga pakiramdam ko may anino sa sulok ng bawat kwarto. Nakatayo at nagmamasid. At minsan, nagigising ako sa gitna ng gabi na may bulong na umaalingaw-ngaw sa isip ko. "Huwag kang gagalaw." Pagkalipas ng ilang linggo, dinala ko ng mga magulang ko sa isang therapist. Sinabi nilang baka daw na-trauma lang ako. Baka napagod lang. Sinubukan kong ipaliwanag. Pero paano ko ikikwento ang isang bagay na hindi ko mismo maunawaan? Ang sabi ng doktor, baka may matinding takot lang ako na naipon sa probinsya. Isang trauma na bumabalik sa utak ko. Nagbigay siya ng ilang payo kung paano ko haharapin ang takot. Pero kahit anong paliwanag niya, alam kong hindi lang yun trauma. Alam kong may totoong nangyari. Maraming taon na ang lumipas at paminsan-minsan, bumabalik pa rin ako sa bahay ni Lola. Masaya pa rin doon. Tahimik, maaliwalas, puno ng alaala nung pagkabata ko. Pero kahit ilang beses akong bumabalik doon, hindi ko na muling nilapitan pa yung lumang bahay. Minsan, habang nakaupo ako sa may balkonahe, napapatingin ako sa direksyon nito. Nakatayo pa rin siya, luma at medyo mas wasak na. At sa tuwing titignan ko yun mula sa malayo, hindi ko maiwasang maalala ang boses na bumulong sa akin noon. Pero sa halip na matakot, tinanggap ko na lang na bahagi na ito ng aking alaala. Isang gabing hindi ko na kailanman babalikan.
Ako nga po pala si Carlo. 1 taon na ang lumipas mula nang nangyari ito. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga nalilimutan. Bilang isang call center agent na work from home, sanay ako sa buhay panggabi dahil gabi po ang trabaho ko. Sanay ako sa puyat. Ang buhay ko ay umiikot sa pag-upo sa harap ng computer, pagsagot sa mga tawag mula sa ibang bansa, at pakikitungo sa iba't ibang klaseng customer na minsan ay galit, minsan naman nalilito, at madalas ay hindi ko talaga naiintindihan kung anong gusto nilang mangyari. 10:00 ng gabi ang pasok ko at natatapos ako ng umaga. Depende sa schedule. Pero kahit abala sa trabaho, nakakahanap pa rin ako ng oras para makapagpahinga kahit saglit lang. At doon nga nagsimula ang lahat. Isang gabi habang break time ko, nagpa siya akong lumabas saglit para bumili ng merienda sa 7-Eleven. Walking distance lang kasi ang 7-Eleven dito sa amin sa Cavite. At sa paglabas kong iyon, may nakita kong hindi ko inaasahan. December noon, malamig ang gabi. Isa sa mga bagay na gusto ko sa work from home may oras ako para sa sarili ko kahit puyat. Gabi na noon, marami na akong na-handle na tawag. Karamihan ay tungkol sa billing at refund. Mga karaniwang problema ng mga customer sa account nila. 12:30 na ng gabi, oras na ng break ko. Madalas, hindi ako lumalabas ng bahay kapag break. Madali lang kasi akong kumukuha ng pagkain sa kusina at bumabalik na kagad sa computer ko. Pero sa gabing iyon, bigla kong naisipang lumabas kahit saglit. Gusto kong bumili ng juice at Big Bite hotdog sandwich sa 7-Eleven. Wala namang masama at ilang minuto lang naman yun. Kaya lumabas ako. Hindi ko inakala na isang simpleng pagbili ng merienda ang magiging dahilan para hindi ko na malimutan ang gabing yun. Sa kanto ng lugar namin, may isang malaking puno ng akasya. Matanda na ito. Halatang ilang dekada nang nakatayo. Mataas ang mga sanga, makapal ang dahon, at kahit anong oras ng araw, tila hindi ito nauubusan ng anino. Dahil lumaki ako dito sa lugar na to, alam ko na ang mga kwento tungkol sa punong yun. Sabi ng ibang matatanda, may nagpapakita daw doon. Minsan babae, minsan bata, minsan hindi mo maintindihan kung ano daw talaga. Pero sa totoo lang, hindi ko pinapansin ang mga kwentong yon. Napakaraming beses ko na din kasing nadaanan ng punong yon. Umaga, hapon, gabi. Wala naman akong nakikita. Pero sa gabing iyon nung December, may nakita kong hindi ko inaasahan. Noong papunta ako, normal naman ang lahat. Walang kakaiba kaya diretso lang akong naglakad papuntang 7-Eleven. Mabilis akong nakabili, isang bote ng juice at sandwich. Hindi ko muna kinain. Ang plano ko sa kwarto ko na kakainin. Noong pabalik na ako, tahimik pa rin ang paligid. Wala ding masyadong tao dahil nga malalim na ang gabi. Sa paglalakad ko pabalik, nadaanan ko uli yung puno ng akasya. At doon, biglang bumigat ang paligid ko. Habang naglalakad ako pa uwi, napansin kong mas madilim ang lilim ng puno kaysa nung pagdaan ko. Noon pa man matindi na ang anino nito tuwing gabi, lalo na kapag may buwan. Pero ngayong gabi, ibang pakiramdam. Parang lumawak ang anino. Para bang may bumabalot na mas malalim na dilim sa paligid nito. Kaya tumigil ako sandali. Pilit kong binabaliwala ang pakiramdam ng kaba sa dibdib ko. Imahinasyon lang to.
Pero habang papalapit ako, biglang tumigil ang mga tunog ng kuliglig sa paligid. Biglang tumahimik. Wala na din yung mga tunog ng dahong sumasabay sa hangin. At doon, mula sa gilid ng paningin ko, may gumalaw sa itaas ng puno. Parang may nakaupo sa isang makapal na sanga. Napaatras ako noon. Dahan-dahan kong itinaas yung tingin ko. Ayoko siyang makita pero hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. At doon ko nga nakita, may nakaupo. Payat, mahaba ang buhok, at hindi gumagalaw. Sa unang tingin, parang tao lang. Parang isang tambay lang na nandun sa taas ng puno. Pero ang pinagtataka ko, hindi siya gumagalaw. At parang hindi rin siya humihinga. Naisipan kong lumapit. Pilit kong inalis yung takot sa isip ko. Dahan-dahan, lumapit ako sa puno para makita ng mas malapit dahil hindi nga ako sigurado kung ano yun eh. Baka sanga lang na may korteng tao. Pero nang makalapit na ako, dun ako halos manlambot sa takot. Di ko inasahan ang nakita ko nung gabi na yon. Nakita ko ang isang parang aninong babae. Mahaba ang buhok niya na nakatakip sa buong muka. Hindi ko maaninag kung may muka ba siya. At ang damit niya ay kulay itim. Hindi pansinin dahil sa lilim din ng puno. At mas lumala pa ang naranasan ko nang naisipan kong umatras dahil sa gulat. Dahan-dahang yumuko ang babaeng ito. Mabagal lang. Para bang hinahanap ang mukha ko sa ilalim. At doon ko napansin. Ang mga mata niya parang galit na nakatitig sa akin. Pakiramdam ko tinititigan niya ako ng malalim. Napaatas ako ng mabilis. Nabitawan ko yung mga binili kong pagkain sa 7-Eleven. Hanggang sa pag-atras ko, may nabaling sanga sa ilalim ng mga paa ko. Natapilok ako at napaupo ako sa lupa. At hindi ko alam kung dahil sa takot o sa kung anumang puwersa, hindi ako nakagalaw noon. Biglang gumalaw yung babae sa itaas ng sanga. Mabilis. Halos hindi ko nakita kung paano. Pero bigla na lang siyang nasa harapan ko. Ilang pulgada lang ang layo. At ang nakakakilabot ay naramdaman ko ang paghinga niya sa mukha ko. Halos hindi na ako makahinga sa takot. Hindi ako nakatakbo. Gusto kong tumayo pero mas mabilis siyang lumalapit. At biglang may malamig na kamay na dumampi sa braso ko. Matigas, manipis, parang buto lang. Para akong nagyelo sa kinakatayuan ko noon. Pakiramdam ko mahihimatay na ako. Hindi ko na kinaya. Napapikit ako ng mahigpit at tumakbo na lang. Hindi ako lumingon, hindi ako nakinig. Kumaripas lang ako ng takbo habang nakapikit. Pilit kong pinapakinggan ang sarili kong yabag. Pero may iba pang tunog sa likod ko. Para bang tunog ng mga yabag din, papalapit sa akin. At nung medyo nakalayo na ako, biglang nawala yung tunog na yon. Napahinto ako. Hinabol ko ang hininga ko sa sobrang hingal. Nanginginig ang buong katawan ko nun. Dahan-dahan kong dinilat ang mga mata ko. Wala na siya. Pero kahit wala na siya sa paningin ko, pakiramdam ko nandun pa rin siya. Grabe ang takot ko nung gabing yun. Mabilis ako naglakad pabalik ng bahay. Walang katao-tao sa paligid. Wala silang kaalam-alam sa nakita ko sa ilalim ng punong yun. Hanggang sa makarating ako sa bahay namin. Naaalala ko,
Nagpaalam ako sa boss ko noon na sumama ang pakiramdam ko at hindi na ako makakapasok. Buti at pinayagan ako na mag half day. Buong magdamag hindi ako nakatulog. Para akong lutang sa loob ng kwarto. Grabe talaga yung karanasan ko na yon sa ilalim ng puno sa amin. Kinabukasan kahit puyat ako, pilit kong nilabanan ng antok para magtanong sa isa sa mga matatandang kapitbahay namin. Si Mang Ruben, mahigit 70 na, pero malakas pa rin ang katawan at madalas siyang nakaupo sa labas ng bahay tuwing umaga. Lumapit ako sa kanya at sinubukang magtanong ng hindi ako mukhang takot. Tinanong ko kung may naririnig ba siyang kwento tungkol sa puno ng akasya sa kanto namin. Napatingin siya sa akin. Saglit na tumahimik. Bakit ko daw tinatanong? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung nakita ko kagabi. Kaya umiling na lang ako at sinabi ko may napansin lang ako. Huminga ng malalim si Mang Ruben bago magsalita. Matagal na daw ang puno na yun. Bata pa lang siya nandun na yun. Pero marami daw nangyari na hindi na daw dapat alamin. Diyan daw namatay ang isang babae noon. Hindi ko alam kung totoo, pero marami na talaga nagsasabi na may nagpapakita na nga daw doon. Napatigil ako nang sinabi niyang babae nga daw ang nagpapakita doon dahil babae rin ang nakita ko doon sa mga sanga. Lumipas ang mga araw at hindi na ako dumaan muli doon sa may puno ng akasya. Minsan kapag kailangan kong dumaan doon natutokso akong tignan ito mula sa malayo. Pero natatakot akong baka makita ko ulit siya. Kaya pinipili kong wag na lang. Isang buwan ang lumipas, may narinig akong balita. May road widening project daw sa lugar namin. Isa sa mga kailangan tanggalin ang puno ng akasya na yun. Marami ang natuwa, lalo na mga motorista dahil nga sagabal daw yun sa daan. Pero may ilan din na hindi sumang-ayon, lalo na ang mga matatanda sa lugar namin. May isang matandang babae pa nga na narinig namin. Sabi niya hayaan na lang daw ang puno na yun. Baka daw pagsisihan ng magpuputol. Kinlibutan ako noon dahil maaaring hindi nga lang talaga ako ang nakakita at nakakaalam sa hiwagan ng akasya na yun. Isang gabi, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero naglakad ako malapit sa kanto na yun sa may akasya. Mula sa malayo, kita ko ang higanting puno na yun. Nakatayo pa rin. Malaki ang sanga at makapal pa rin ang mga dahon. Alam ko nung gabi na yun kinabukasan puputulin na ang puno. Hindi na din yun makikitang sagabal sa mga tao. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang yun basta puno. Para bang may naninirahan doon. At bago ako tumalikod, isang malamig na hangin ang lumampas sa akin. At mula sa sulok ng mata ko, parang may aninong gumalaw sa itaas ng puno. Hindi ako lumingon nun. Mabilis ako naglakad papalayo. At simula noon, hindi ko na ulit siya nakita pa. Ngayon, 1 taon na ang lumipas mula nang nawala ang puno. Wala na ang akasya. Wala na ang anino na yun sa mga sanga. At sa tuwing dadaan ako sa dating kinakatayuan noon hindi ko maiwasang maalala ang karanasan ko na yun. At itong istorya ko sa puno ng akasya namin. Hindi ako madaling matakot sa mga kwento pero masasabi kong totoo ang naranasan ko ng gabing yun. Ako nga po pala si Adrian.
hindi ako mahilig magkwento ng ganitong klase ng karanasan. Lalo na't hindi naman ako madaling maniwala sa mga kababalaghan. Pero may mga pangyayari talaga na kahit anong pilit mong kalimutan, bumabalik pa rin. Ilang taon nang lumipas pero tuwing naaalala ko ang nangyari sa amin sa Sagada, parang nararamdaman ko pa rin ang lamig at kaba ng gabing yun. Kaya ito, naisip kong ibahagi na rin, baka sakaling gumaan ang loob ko. Taong 2017 nang mangyari ang lahat. 26 years old ako noon. Mahilig talaga akong bumiyahe, lalo na't kapag gusto kong lumayo sa ingay at stress ng Maynila. Masarap kasi yung pakiramdam ng nakakapagpahinga sa tahimik at malamig na lugar. Kaya naman nang yayain ako ng tropa ko na si Marco na sumama sa camping trip sa Sagada, hindi na ako nagdalawang isip. Matagal ko na rin kasing gustong mapuntahan yung lugar na yun. Sumama rin sina Paulo at Eric, mga kaibigan ni Marco. Hindi ko sila ganun kakilala pero sabi ni Marco, mas masaya raw kung mas marami. Wala naman akong tutol, mas okay na rin yun para may kasama sa lakad. Nagbiyahe kami mula Maynila ng madaling araw. Sa van pa lang sobrang saya na ng grupo. Kwentuhan, tawanan, at kulitan habang naglalakbay. Nabanggit nga ni Paulo na ang sarap daw makalayo kahit saglit lang mula sa trabaho. Si Eric naman, pabirong nagbanggit na sana raw walang multo sa pupuntahan namin. Napangiti lang ako noon. Wala sa isip ko na magkakaroon kami ng kakaibang karanasan. Pagdating namin sa Sagada, unang sumalubong sa amin ang malamig na hangin. Yung tipo ng lamig na dumidikit sa balat mo. Habang bumibili naman kami ng gamit sa isang tindahan, napansin kong may matandang babae. Nakatingin to sa amin mula sa may gilid. Hindi siya nagsalita pero yung tingin niya, parang may gustong iparating. Sinabi nga ni Marco na baka daw nagtataka lang yun. Nagtataka kung bakit may mga dayo. Sabay tumawa siya para pagaanin yung sitwasyon. Tumango na lang ako pero hindi ko naalis sa isip ko ang titig ng matandang yun. Para bang isang babala. Pagkatapos naming maghanda, nagsimula nang maglakad ang aming grupo papunta sa isang ilog na sabi ni Marco, hindi daw dinadayo ng mga turista. Ang sabi niya tahimik daw at perpekto yung lugar para makapag-relax. At pagdating namin dun, hindi nga siya nagsinungaling. Malinaw ang tubig. Kita mo ang mga bato sa ilalim. Napapalibutan ito ng matataas na puno at malalaking bato na para bang mga bantay sa paligid. Ang ganda. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong damhin ang hangin. Sariwa ito at malamig. Pero ang hindi ko maipaliwanag, sa kabila ng kagandahan ng lugar may kung anong parte sa akin na parang hindi mapakali. Habang nag-aayos kami ng tent, napansin ko si Marco. Nakaupo lang siya malapit sa ilog. Nakatitig sa may tubig. Hindi kumikibo. Tinawag siya ni Paulo at tinanong kung ayos lang siya. Sabi niya namamangha lang daw siya sa linaw ng tubig. Di tumango na lang kami. Pero habang tumatagal, hindi siya umaalis sa pwesto niya. Para bang may inaabangan siya. Nilapitan ko si Marco. Tinanong ko kung pagod ba siya. Sabi niya siguro daw. Pero kahit nagsalita siya, hindi pa rin niya inalis yung tingin niya sa ilog. Hindi ko na rin siya kinulit pa. Baka nga pagod lang si Marco. Lumalim ang hapon at nagluto kami ng hapunan. Habang kumakain at nagkikwentuhan, napansin naming lumalamig palalo ang paligid.
Hindi ito yung normal na lamig. Mas malalim. Para bang mas mabigat. Gumagalaw ang mga dahon ng puno, pero tila may kasabay itong mahinang bulong. Sabi ni Eric parang kakaiba raw ang simoy ng hangin. Nagtawanan lang kami para maibsan ang kaba, pero sa totoo lang, iba na rin yung pakiramdam ko ng mga panahong yun. Pagkatapos kumain, nagdesisyon kaming magsindi ng maliit na bonfire. Nagkwentuhan pa kami, pero paminsan-minsan, napapatingin ako sa direksyon ni Marco. Hindi pa rin kasi siya umaalis doon sa pagkakaupo niya. Hindi siya sumasali sa usapan. Talagang nakatingin lang siya sa tubig. Parang may hinihintay o tinitingnan na hindi namin nakikita. Nabanggit ni Paolo na baka inaantok lang daw siya. Pero habang pinagmamasdan ko siya, nagdududa na talaga ako. Hindi na normal yung kinikilos niya. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang umihip ang mas malamig na hangin. Yung tipong lamig na dumadampi sa batok mo at magpapahinto sa'yo. Napahinto rin ang kwentuhan. Napatingin kaming lahat sa paligid. Pakiramdam ko bumagal ang oras. Lahat kami napatahimik. Doon ko unang narinig ang isang mahina, halos bulong na tunog. Hindi basta tunog ng hangin, para bang isang kanta. Sa una inisip ko na baka alon lang ng tubig yun. Pero habang tumatagal, nagiging mas malinaw yung tunog. Hindi ko maintindihan ng salita, pero ramdam ko ang lungkot at lamig sa bawat himig. Parang may humihila sa'yo na makinig pa. Tumingin ako kina Paolo at Eric. Pareho silang nakatingin sa direksyon ng ilog. At iba na rin ang ekspresyon ng mukha nila. Pare-pareho kaming nagtataka kung saan nanggagaling yung kanta na yun. Lumapit ako kay Marco. Hindi pa rin siya kumikibo. Nakaupo. Nakatitig lang siya sa tubig. Nabanggit niya na naririnig daw niya ang awit at pamilyar daw ang tunog. Doon ako kinilabutan. Sinubukan ko siyang hawakan para hilahin palayo, pero para siyang nakatanim sa lupa. Hindi ko siya maigalaw. Ramdam ko na may kakaiba na talaga. Hindi ito basta pagod. Hindi na to normal. Habang tinitignan ko ang ilog, may napansin akong anino. Sa una inisip ko na baka reflection lang ng mga puno. Pero hindi. Unti-unti, lumilinaw ang hugis. Isang figura ng babae. Hindi ko makita ang mukha niya. Puro anino lang. Mahaba ang buhok na natatakpan ng ulo. At nakatayo siya sa gitna ng tubig. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Pero ang awitin, mas lumalakas. Pakiramdam ko noon hinihila kami ng presensya niya papalapit. Nanigas ang katawan ko. Ang mga balahibo ko nagsitayuan. Hindi ko maalis ang tingin ko sa anino. Parang sinasabi ng katawan ko na tumakbo na pero hindi ko magawa. Ang bigat ng paligid. Ang lamig, para kang nilalamon ng hangin. Si Marco, tila lalo pang napapalapit sa tubig. Hindi ko na alam kung siya ba ang lumalapit o ang tubig mismo ang humihila sa kanya. Gusto kong sumigaw nung mga panahong yun. Pigilan siya. Pero ang boses ko parang nawala. Ang tanging nagawa ko lang tumayo at lumapit pa ng kaunti. Pero habang lumalapit ako, mas bumibigat ang bawat hakbang. Pakiramdam ko may humihila rin sa akin pababa. Tumingin ulit ako sa anino. Nakahinto pa rin siya doon. Pero ramdam ko na nakatingin siya sa amin.
Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganun. Pakiramdam ko napakatagal ng bawat segundo. Walang nagsalita, walang gumalaw. Tila kami lang at ang ilog ang nandun. Bumibigat ang dibdib ko. Para bang may bumubulong na, halika, lumapit ka pa. Pero bigla akong natigilan. Nang mapansin kong si Marco, unti-unting tumatayo. Hindi ko alam kung bakit, pero may nararamdaman akong kaba na mas malala pa kaysa kanina. At nang humakbang siya papunta sa tubig, doon ko napagtanto, hindi na to basta biro lang. Hindi ko talaga akalain na mauuwi sa ganito ang simple naming camping. Ang plano lang namin mag-relax, makalayo sa Maynila, at masiyahan sa tahimik na kalikasan. Pero nandito kami, nakatayo sa tabi ng ilog, na kanina lang mapayapa. Pero ngayon, parang bumabalot dito ang bigat ng mga hindi maipaliwanag na presensya. Si Marco, unti-unti nang lumalapit sa tubig. Hindi ko maintindihan kung bakit pero para siyang wala sa sarili. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya tumitingin sa amin. Para bang may sariling mundo na siya. At ang mundo niyang yun parang nasa gitna ng ilog. Habang lumalapit siya, mas lalo kong naririnig ang mahina at malungkot na awitin. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng kanta yun. Walang maintindihang salita. Pero ramdam mo ang lungkot at lamig sa bawat tunog. Tumingin ako kina Paulo at Eric. Pareho silang natigilan. Hindi malaman kung anong gagawin. Ako naman, kahit nanginginig ang katawan, hindi ko natiis na hindi lapitan si Marco. Hindi ko siya pwedeng pabayaan ng mga panahong yun. Kaya kahit napakabigat na ng dibdib ko, sumunod ako sa kanya. Bawat hakbang papalapit sa ilog, parang mas bumabagal ang paligid. Yung hangin, dumadampi sa bato ko, na para bang may bumubulong na huwag kong lapitan. Pero binaliwala ko lang. Mas nangibabaw ang takot ko na baka mapahamak si Marco. Hanggang sa napansin ko na halos kalahati na ng katawan ni Marco ang nasa tubig. Hindi ko alam kung siya ba ang lumalapit o kung yung tubig mismo ang humahatak sa kanya. Pagkalapit ko, bigla siyang tumigil. Tumitig siya sa tubig. At doon ko nakita nang mas malapit ang anino. Bigla itong lumitaw, ilang dipa mula sa amin. Pero ngayon, hindi na ito basta anino lang tulad ng kanina. Mas malinaw na ngayon. Isang babae. Nakalutang siya sa ibabaw ng tubig. Mahaba ang basang buhok na nakatakip sa muka. At ang mga mata niya, itim na itim, walang kulay puti. Hindi ko nakitang gumagalaw ang mga labi niya, pero yung awitin, tila ba galing sa kanya. Malinaw na malinaw yung tunog. Pag naaalala ko ngayon naninindig pa rin ang balahibo ko. Sa puntong yun, pakiramdam ko, mas bumigat ang paligid. Nanigas ang mga paa ko. Gusto kong tumakbo pero hindi ko nagawa. Para bang may humihila rin sa akin para manatili pa at makinig. Samantalang si Marco nakatayo lang at sa gilid ng paningin ko, para bang nakangiti siya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Para bang masaya siyang makita yung babaeng yun. Sinubukan kong abutin ang balikat ni Marco para hilahin palayo. Pero bago ko pa siya mahawakan, naglaho bigla yung babae. Parang isang usok na tinangay ng hangin. Wala na siya. Pero kahit nawala siya, parang may naiiwang pa ring tunog sa paligid. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot
ang makita siya o ang bigla siyang nawala sa paningin ko. Napatingin ako kay Marco. Bigla siyang nagulat. At para bang saka lang siya nakabalik sa ulirat niya. Tinanong niya ako kung bakit siya nasa tubig at anong nangyayari. Hindi ako nakasagot nun. Sa sobrang kaba halos manghihina na lang ako sa gilid ng ilog. Si Paulo at Eric naman ay nagmamadaling lumalapit sa amin. Pare-pareho kaming tahimik, balot ng kaba at takot. Pagtingin ko ulit sa ilog, wala na ang kahit anong bakas ng babae. Ang tubig, biglang bumalik yung linaw. Ang awitin, biglang nawala. Pero kahit wala na siya, pakiramdam ko parang may nakatingin pa rin sa amin mula sa ilalim ng tubig. Hindi na kami nag-aksaya ng oras pa. Agad kami nag-empake. Wala na kaming pakialam kung magulo ang mga gamit. Basta makaalis lang kami. Habang naglalakad palayo, pakiramdam ko pa rin na may sumusunod. Hindi ko na nilingon. Wala na akong lakas ng loob para malaman pa kung totoo nga yung iniisip ko. Si Marco naman, panay ang hawak niya sa ulo niya habang naglalakad. Halatang naguguluhan pa rin. Hindi ko na siya tinanong. Ayoko na ring pag-usapan pa. Basta ang gusto ko lang noon makalayo sa ilog na yun at makalimot sa nakita namin. Pero bago kami tuluyang makalayo, hindi ko napigilang sumulyap pabalik. At doon, parang may anino pa ring nakatayo sa gilid ng ilog. Hindi ko alam kung totoo o gawa lang ng imahinasyon ko. Pero kahit nagkamali man ako, isang bagay lang ang sigurado. Hindi yun basta guni-guni lang. Pagkatapos na nangyari, hindi kami nag-aksaya ng oras. Tahimik kaming bumalik sa bayan. Walang nagsasalita. Si Marco, panay ang hawak pa rin sa ulo niya, na para bang sinusubukan niyang alalahanin kung anong nangyari. Kami naman nina Paulo at Eric, nakatingin lang sa kalsada. Iniiwasan naming magtagpo ang mga mata. Baka kasi kapag pinag-usapan pa namin bumalik lahat ng takot. Pagdating namin sa isang karinderya, huminto kami para magpahinga. At doon ay uminom kami ng mainit na kape. Habang nakaupo, kahit papano ay nag-open si Paulo ng usapan. Nabanggit niya na hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita namin. Si Eric, pilit niyang pinapawi ang kaba, pero halata sa kilos niya na natatakot pa rin siya. Si Marco naman, tulala pa rin. Malayo ang tingin at parang wala sa sarili. Habang nagkakape kami, napansin namin na lumapit ulit yung isang matandang babae. Yung nakita namin kanina. Hindi siya nagtanong kung anong nangyari. Para bang alam na niya. At dun nga, nabanggit niya na matagal na raw na may nagpaparamdam sa ilog na yun. Sabi niya, may babaeng nalunod noon at hindi raw matahimik ang kaluluwa. Hinahanap daw nito ang mga taong makikinig sa awitin niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matakot palalo o matuwa dahil nakaligtas kami? Basta ang alam ko lang, hindi ko na uulitin ang ganitong karanasan. Pagbalik namin sa Maynila, pilit naming ibinalik ang normal naming buhay. Balik kami sa trabaho, nagpatuloy sa araw-araw, at hindi na namin binanggit pa yung mga nangyari sa Sagada. Pero tuwing gabi, lalo na kapag mag-isa ko at malamig, bumabalik sa isip ko ang malungkot na awit na yun. Minsan nga, habang nakahiga at nakatitig ako sa kisame, parang naririnig ko pa rin to. Mahina, malalim, at parang may lungkot na hindi nawawala.
Sa tuwing magkikita naman kami ni Marco, bihira naming pag-usapan yung nangyari. Pero sa mga pagkakataon na kasama namin si Paulo at Eric, may mga sandaling nagkakatitigan kami ni Marco at parehas naming alam, hindi basta kwento ang lahat ng nakita naming iyon. Minsan, sinusubukan naming gawing biro para gumaan ang pakiramdam. Pero sa dulo ng kwentuhan bumabalik pa rin ang katahimikan. Kasi kahit anong pilit naming tawanan, totoo yung nakita namin. 7 taon nang lumipas, maayos pa rin naman ang buhay ko ngayon. Pero hindi ko maikakaila na may mga gabi pa rin na napapaisip ako. Paano kung hindi ko hinabol si Marco? Paano kung ako ang tinawag ng kanta? At higit sa lahat paano kung hindi kami nakaligtas doon? Sadyang may mga lugar talaga na hindi dapat puntahan. May mga kwento na mas mabuti pang hindi nalang alamin. At may mga awitin na kahit gaano pa kalungkot, hindi mo dapat pakinggan. Ako po si Joshua, 34 na taong gulang. Kasalukuyang nagtatrabaho po ako bilang empleyado sa isang construction supply sa Manila. Tahimik na po ang buhay ko ngayon. Meron na akong asawa at 2 anak. Masaya po ako sa simpleng pamumuhay. Pero kahit gaano ka busy, may mga alaala talagang hindi mo basta-basta makakalimutan. Lalo na kung takot ang iniwan sa'yo. 15 taon na po ang lumipas mula nang nangyari to. Pero tuwing naaalala ko ang mga detalye kinikilabutan pa rin ako. Kaya nga naisipan kong isulat ang kwento na ito at para maibahagi ang karanasan ko. Mayo ng 2009 nang mangyari ang lahat. 19 years old ako noon. Medyo pasaway pa at may kabataan talaga. At dahil nga noon nasangkot ako sa isang gulo sa school, nagdesisyon ng magulang ko na ipadala muna ako sa probinsya. Sa San Luis, Aurora. Para daw magpalamig ng ulo at malayo muna sa gulo. Doon ako tumira sa lola ko. Sa totoo lang inakala kong mababagot ako doon. Wala kasing masyadong signal at sobrang tahimik kumpara sa buhay dito sa Manila. Pero nagbago ang pakiramdam ko nang muli kong makasama ang mga kababata ko, sina Aldrin, Jomar at Rico. Matagal na kaming hindi nagkikita mula nang lumipat kami dito sa lungsod. Pero ilang araw lang, balik agad yung samahan namin noon. Para bang walang nagbago. Laro ng basketball tuwing hapon. Tapos magtatampisaw sa ilog kapag mainit. At kung minsan tatambay lang kami sa ilalim ng puno para magkwentuhan. At syempre, hindi mawawala ang inuman. Tumatakas nga kami minsan Isang gabi, habang nagkakatuwaan kami sa kubo, napunta ang usapan sa mga kwento ng barangay. May nagsimulang magbanggit ng mga engkanto, multo at kung ano-ano pa. Pero ang mas tumatak sa akin ay nung mapunta ang kwento sa isang lumang bahay na nasa gilid ng gubat. Sabi nila matagal nang walang nakatira doon. Nabulok na raw ang mga dingding at halos matakpan na ng damo ang harapan. Pero ang nakakakilabot kahit ilang beses na raw sinubukang ayusin ng mga residente yung tirahan na yun hindi sila nagtatagal. Lagi raw may nangyayaring kakaiba. Napailing lang ako noon. Kwento lang yan, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko pa alam na yung pagtawa ko ng gabing yun, mapapalitan pala ng isang pagsisisi sa mga susunod na araw. Presko ang hangin ng gabing yun kahit tag-init. Dahil na din siguro sa mga matataas na puno. Sabi ni Aldrin
Walang naglalakas ng loob na pumasok dun sa bahay na yon. Minsan may nakikita raw na anino sa bintana. Kahit wala namang nakatira. Napailing lang ako. Sabi ko nga sa kanila mga chismis lang yan. Baka may daga lang dun sa loob. Tapos sinagot ako ni Jomar. Sabi niya, di patunayan mo. Pasok ka dun mag-isa. Sa pagkakaalala ko, medyo may tama na ako ng alak noon. Kaya medyo mainit na ulo ko. Siguro dahil na rin sa frustration na nararamdaman ko sa sitwasyon ng buhay ko. Kaya hindi ko na pinag-isipan. Sumagot ako noon, sige, ano bang meron dyan? Pag nakapasok ako at walang nangyari, tigilan nyo na yung mga kwento-kwento nyo na yan. Naalala ko nagkatinginan na sila noon. Tapos natahimik sandali. Si Rico na pinakatahimik sa grupo, mukhang hindi komportable sa ideya. Teka lang, sabi niya. Sigurado daw ba ako? Tumawa lang ako. Sabi ko sa kanila walang kwento-kwento, tara na. Lumakad kami papunta sa lumang bahay. Papalapit pa lang kami, ramdam ko na ang pagbabago sa hangin. Parang mas lumamig bigla. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig lang yung mga tunog ng mga yabag namin sa damuhan. Nasa dulo ng barangay ang bahay na yon. Halos malapit na sa kakahuyan. Malalaki ang puno sa paligid. At ang bakuran ay puno ng matataas na talahib na hindi na naputol sa kung siguro ilang taon na. Pagdating namin sa tapat ng bahay, natulala ako saglit. Ito ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. May 2 palapag ito, pero sira-sira na ang bubong at saka butas-butas na yung dingding. Yung bintana ay nakatiwangwang, parang nakatingin sa amin. Nakita kong nag-aalinlangan sina Aldrin at Jomar, pero hindi ko sila pinansin. Wala akong balak umatras noon. Tinulak ko lamang yung pinto at sa unang pagkakataon, narinig ko yung tunog na may kalawang na bisagra. Isang mahaba at matinis na langit-ngit. Pagpasok ko binuksan ko yung flashlight na dala namin. Sa unang tingin parang ordinaryong lumang bahay lang ito. May sirang sofa, isang lamesa na natatakpan ng alikabok, at isang lumang aparador na nakabukas ng bahagya. Pero ang hindi ko maintindihan napakalamig sa loob nun. Hindi ito yung tipong lamig ng gabi, kundi isang lamig na parang sumisingaw mula sa dingding. Para bang may bumabalot na presensya. Dahan-dahan akong naglakad sa loob. Nagmasid-masid ako at sa may mesa, may isang lumang libro na parang matagal nang hindi nagagalaw. Binuksan ko yun at sa unang pahina nakita ko ang pangalang Clarissa. Pinagpatuloy ko yung pagbabasa. Sa unang pahina mga karaniwan lamang ang nabasa ko. Mga simpleng kwento ng isang batang babae tungkol sa kanyang pamilya. Pero sa may bandang huling pahina doon ako kinilabutan. May nakasulat doon. Mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin ngayong gabi. Natatakot ako. May kumakatok sa pinto, pero alam kong patay na siya. Tandang-tanda ko pa kung ano yung nakasulat doon. At nang matapos kong basahin yung pahina na yun, biglang may kumatok sa pinto. Nagulat ako. Pinakiramdaman ko ang paligid. Pero walang ibang tunog maliban sa mabilis na tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumingon sa bintana. Kita kasi yung pintuan sa likod pagsilip mo sa bintana. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakatayo sa ilalim ng puno. Nakaputi. Maputla ang mukha niya. Mahaba ang buhok na halos natatakpan na ang kanyang mata. Hindi siya gumagalaw. Pero ang kinatatakutan ko, hindi siya natitinag kahit lumalakas ang hangin.
Para bang hindi siya bahagi ng mundo. Kasi kahit pumapagaspas yung mga dahon ng puno hindi gumagalaw yung buhok niya. Pakiramdam ko noon may kung anong humila sa akin papalapit sa kanya. Pero bago pa ako makagalaw, biglang bumukas ng malakas yung pintuan sa likuran ko. Hindi ako makagalaw. Nakatayo pa rin ako sa gitna ng sala ng lumang bahay. Ang malamig na hangin ay parang binabalot ako. Nawala na yung babaeng nakaputi sa labas ng bintana. Pero hindi ibig sabihin nun ligtas na ako. Yun ang nasa isip ko. Lumingon ako sa paligid. Wala naman akong naririnig na kahit ano, maliban sa marahan kong paghinga. Ngunit may kung anong pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Napapikit ako saglit at sinubukang pakalmahin ang sarili ko. Sinasabi ko sa isip ko noon hangin lang yun, guni-guni lang. Wala kang dapat katakutan. Sa puntong yun nagdesisyon na akong lumabas. Pero bago ko makarating sa pintuan binalikan ko ang lumang diary na iniwan ko sa mesa. Tumingin akong muli sa huling pahina. Binasa ko yung huling parte ng liham. May kumakatok sa pinto pero alam kong patay na siya. Napalunok ako. Hindi ko maintindihan kung bakit pero may biglang bumigat sa dibdib ko noon. May kung anong persang parang bumabalot sa akin. At sa puntong yun biglang may kumatok sa may pintuan. Napalingon ako sa direksyon nito at unti-unting lumapit. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ko yung doorknob. At bago ko pa mabuksan biglang bumukas ito ng kusa. Sa likod ng pinto, nakita ko ang isang mahabang pasilyo. Wala yun kanina doon. At sa dulo ng pasilyo, may isang kwarto na medyo nakabukas. May narinig akong mahina pero malinaw na tunog na nagmumula doon. Parang may isang taong mahina lang na humihinga. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa kwarto. Sa loob nito, walang gamit. Walang kama, walang mesa. Pero may isang malaking salamin na nakasandal sa dingding. Nakita ko doon ang sarili kong refleksyon. Nanginginig ako, pero malinaw ang imahe ko. At may isang bagay na agad kong napansin. May tao sa likod ko. Babaeng mahaba ang buhok. Nakatayo siya sa likod ko. Pero hindi ko siya nararamdaman. Hindi ko rin marinig yung paghinga niya. Para bang hindi siya buhay. Sa sobrang gulat ko napalingon ako bigla. Wala siya roon. Pagbalik ng tingin ko sa salamin, naroon pa siya. Nakatayo lang, tahimik, nakatitig sa akin. Sa mga puntong yun hindi na ako makagalaw. Nakatitig ako sa kanya. Biglang gumalaw ang kanyang mga labi. Walang tunog. Pero malinaw kong nabasa ang sinasabi niya. Tulungan mo ako. Bigla akong hiningal at nanginig sa takot. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi totoo yun. Pero paano kung totoo? Sa takot ko, tumakbo ako palabas ng kwarto at nagmadaling bumaba ng hagdan. Naririnig ko ang sarili kong mga yabag sa sahig na kahoy. Parang hinahabol ako ng isang hindi nakikitang anino. Nang makarating ako sa sala, tumakbo ako palabas ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nakasara. Tumakbo ako palabas ng bakuran, hindi lumilingon. Wala akong pakialam noon kung anong iniisip ng mga kaibigan ko. Wala na rin akong pakialam kung ano pang sasabihin nila. Basta gusto ko lang makalayo. Paglabas ko ng bahay, hindi na ako lumingon. Tumakbo ako ng tumakbo.
Ang tanging nasa isip ko ang makalayo sa bahay na yon, lalo na sa salamin na naiwan doon. Pagdating ko sa kalsadang dinaanan namin kanina, nakita ko sina Aldrin, Jomar at Rico. Agad silang napatayo mula sa pagkakaupo dun sa damuhan. "Anong nangyari?" sigaw ni Aldrin habang mabilis na lumapit sa akin. Hingal na hingal ako. Hindi ko agad na sagot ang tanong niya. Pakiramdam ko parang may humahabol pa rin sa akin, kahit wala naman akong nakikitang anino sa likuran ko. Gulat na gulat si Jomar. Mukha daw akong nakakita ng multo. Hindi ko na napigilang sumigaw. May babae sa loob. Nagkatinginan silang tatlo. Kita sa mukha nila na hindi nila alam kung maniniwala ba sila o hindi. Nagtanong si Rico, "Anong babae?" Sinubukan kong ikwento sa kanila ang nakita ko sa salamin, kung papaano may isang babaeng nakatayo sa likuran ko, at kung papaano gumalaw yung labi niya kahit wala akong narinig na boses. Bago ko pa ikwento bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog mula sa loob ng bahay. Lahat kami napatingin sa direksyon nito. Nakabukas pa rin ang pinto, pero ngayon mas madilim na ang loob. Halos sabay-sabay kaming umatras nun. "Umalis na tayo," sabi ni Jomar. Wala nang usap-usapan. Tumakbo kaming apat palayo sa bahay. Tandang-tanda ko pa yung tunog ng mga yabag namin sa damuhan. At habang tumatakbo kami nun, kahit hindi ko nakikita, pakiramdam ko may isang bagay na nanonood sa amin mula sa dilim. At sigurado akong hindi lang hangin ang gumalaw sa loob ng bahay na yun. Matapos ang gabing yun, hindi na ako muling lumapit sa lumang bahay. Kahit anong pilit ng mga kaibigan ko na pag-usapan na nangyari, tinutuldukan ko kagad. Ayoko nang balikan. Isang linggo pa akong nanatili sa probinsya matapos ang insidenteng yun. Pero kahit nasa bahay lang ako ni Lola, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kilabot. May kung anong nagbago sa paligid ko. Ewan ko kung ako lang ba o talagang ganun doon. At minsan, kapag naglalakad ako sa may likod bahay ng lola ko, pakiramdam ko may nakamasid sa akin mula sa dilim. Sinubukan ko namang baliwalain. Sinubukan kong kumbinsin ang sarili ko na pagod lang ako, na baka naiwan pa rin sa isip ko yung takot mula sa lumang bahay. Pero isang beses pa may nangyari ulit. Gabi noon, tahimik ang paligid at ako lang ang gising sa bahay. Habang nakahiga sa kama, napansin kong may isang bagay na hindi tama sa kwarto. Nakabukas ang pinto ng aparador. Tumayo ako at marahang lumapit. Pinagmasdan ko ang loob nito. Mga damit, ilang lumang gamit, isang kahon na puno ng mga lumang larawan. Walang kakaiba. Pero bago ko pa masara ang pinto, napansin ko ang maliit na salamin sa likod ng aparador. At sa refleksyon nito, may nakita kong nakasilip sa akin mula sa labas ng bintana. Isang babae, maputla, mahaba ang buhok na kaputi. Nakaharap siya sa akin, pero ang mas nakakakilabot dun hindi siya nakadungaw mula sa labas. Nasa loob na siya. Sa sobrang gulat ko, napatras ako at natumba sa sahig. Mabilis kong tinakpan ang pinto ng aparador at isinara ito ng malakas. Pakiramdam ko may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Humarap ako pero wala nang tao sa kwarto. Ang puso ko sobrang bilis ng tibok. Tumakbo ako palabas ng kwarto at dumiretso sa kwarto ni Lola. Pagbukas ko ng pinto, nagising siya at napatingin sa akin. "Anong nangyari?" tanong niya. Hingal na hingal ako noon. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Napabulong lang ako at sabi ko sa kanya may tao po sa kwarto ko.
Halos hindi na nga lumalabas ang boses ko noon. Tumitig siya sa akin ng saglit bago siya marahan tumayo. Hindi siya nagtanong kung sigurado ba ako o baka nananaginip lang ako. Parang alam kong alam niya kung ano yung nakita ko. Pinaupo niya ako sa gilid ng kanyang kama. Hinawakan niya yung kamay ko. Kita ko sa kanyang muka ang lungkot at pag-aalala. Hindi kanya sasaktan, mahinang sabi niya. Pero may kailangan daw akong malaman. Si Clarissa, simula niya. Hindi daw yun basta-bastang kwento ng matatanda. Hindi ako nakapagsalita. Hinayaan ko siyang ipagpatuloy ang kwento. Namatay daw ang babaeng yun nang hindi pa natatapos yung kwento niya. Hindi niya ginusto yung nangyari sa kanya. Hindi siya nakahanap ng kapayapaan. Tinanong ko si Lola, bakit ako? Bakit ako yung sinusundan niya? Tahimik lang si Lola nun. Tumingin lang siya na tila may ayaw sabihin. Simula noong gabing yun, hindi ko na ulit nakita yung babae. Nanatili pa rin ako sa probinsya ng ilang linggo at wala namang ibang insidente. At sa takot ko hindi ko na rin binuksan muli yung aparador sa kwarto. At tuwing dumadaan ako sa salamin, iniiwasan kong tumitig ng matagal. Hanggang sa bumalik na ako sa Manila, dala ko pa rin ang bigat sa karanasang yun. Sinubukan kong kalimutan, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka masyado ko lang pinapaniwalaan yung mga kwentong bayan. O baka talagang malikot lang ang imahinasyon ko. Hindi ako naniniwala sa multo. Hindi ako pinalaking matatakutin. Pero kahit anong pilit kong hindi paniwalaan, may isang bagay na hindi ko talaga maitatanggi. Ang karanasan ko sa lumang bahay na yun hindi lang basta kwento.